narito tayo upang pahayag ang kanyang makapangyarihang salita, ang kanyang revelation, mga kapatid. So, sino nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo? Wala, yung sa mga online. Sino pong nagmamahal dyan sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Amen. So, makikita po natin yan, no? Yung kasagutan natin mamaya. So, dito sa salita ng ating Panginoon na mababasa natin sa John chapter 21, verse 15 to 17, and John 21, versikulo 15 hanggang 17. Ang sabi, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal na mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, kung gayon, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit, na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako ng ating Panginoon. At sumagot siya, Panginoon, alam ninyo ang lahat ng bagay at alam ninyong mahal na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So dito mga kapatid, sa talata o sa verses na ating nabasa o sa salita ng ating Panginoon, makikita natin kung paano o kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo kay Simon Pedro o kay Simon Peter, kung paano niya tinanong, kung anong klaseng katanungan ang kanyang ibinigay sa kanya. So, pinamagatan ko pong itong regalo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga kayong Diyos na buhay. Tunay nga kayong Diyos ng pag-ibig, Diyos ng habag, hawak sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po. Narito na naman po kami sa iyong panambahan upang ikay katagpuin namin sa iyong presensya. Ama, sa oras na ito, narito ang iyong abang lingkod. Wala po ako, Ama, nakakayahan upang ihayag ang iyong makapangyarihang salita. But sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, dahil ang sabi mo sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but Spirit from you. And I claim it and declare it and decree in the name of Jesus of Nazareth. Kaya Ama, itago mo lamang ako sa iyong likuran, ang makita, marinig lamang sa akin ng Panginoong Jesucristo. Ama, hinihiling ko rin po na anuman ang tangka ng Espiritu na kaaway, kinakasout namin yan sabay-sabay ng iyong mga anak. Binaburn out namin yan in the name of Jesus. At hinihiling ko ang aking mga kapatid na makikinig at makikinig at makikinig pa ng salita mong ito. Buksan mo ang kanilang spiritual eyes, spiritual ears, higit sa lahat ang kanilang spiritual heart. Lord, sa oras na ito, katagumpayan na po ang kiniklaim namin, sapagkat kayo lamang po ang aming itinataas at dapat na maluwalhati sa araw nito sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. Amen. So sabi nga sa ating title, mga kapatid, regalo. So actually, hindi ko alam yung i-mensahe ko, mga kapatid. Tinatanong ko si Lord, Webis na po, bukas ako magme-mensahe, hindi ko pa alam. Hindi pa nagre-reveal si Lord. So that time nung nasa labas kami ni Pastora, iniwan niya ako sa sasakyan. Binuklat ko ang aking cellphone, pero nandun yung conviction kasi hindi sa talaga personal Bible
Bible. Pero naniniwala naman ako, nandyan yung kilos ng banal na Espiritu. Lord, saan mo ako dadalhin? Ito yung nais mo. So, ibinigay niya po ang salitang ito, ang talatang nabasa patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at kay Simon Peter. Lord, paano ko iahayag ito? Parang ang layo naman, no, sa gusto ko. So, yun ang mahirap, no, yung paggusto natin. Pero di natin alam kung ano yung gusto ba ng ating Panginoon o kalooban. So, nagpasakop po ako sa Panginoon. So, paulit-ulit ko pong binabasa ang talatang ito, mga kapatid. So, tumatak sa akin, regalo. Lord, paano? Ihayag mo yan. Lord, regalo, ang layo pa ng Pasko, regalo na. Sabi ko kay Lord, nasabi niya, hindi. Mas maganda, maagang maaga, para nakaready yung aking mga anak sa salita na kanilang maririnig. Wow, grabe ka, Lord. Yung revelation nito, tunay nga na ang ating Panginoon ay alam niya talaga kung ano yung pangangailangan natin. Alam niya talaga kung saan tayo nagkukulang. Alam niya talaga kung ano yung nararapat sa atin. Isipin niyo, regalo. Totoo nga naman, sa buhay natin, hindi lingid na tayo ay nagbibigay ng regalo, right? Nagbibigay tayo ng regalo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga partner, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga best friend, o ano pa man. And so. Totoo yan, namimigay tayo ng regalo. So bakit ba tayo namimigay ng mga regalo? Lalong-lalo na, or occasionally, binibigyan po natin. Di po ba? Minsan, yun talagang pinaka-the best. Lalo na pag sa loved ones, sa partner, nagbibigay tayo ng pinaka-the best. Ubus-ubus yung bulsa natin para lang maibigay natin sa pinakamamahal natin. Amen? Totoo yan. So bakit pa tayo nagbibigay ng regalo? Bakit pa tayo nagsasayang ng mga pera? Bakit nagsasayang tayo ng oras, ng effort sa lahat-lahat na ating pinabibigyan, mga kapatid? Ano po ba yung makikita natin dito? No? Ano po ba yung benefits na may bibigay sa atin ng ginagawa natin ito? O benefits sa pagbibigyan natin? O ano ba yung mapupulot? O ano ba yung pwedeng mangyari pag ginagawa natin ito? At bakit ba talaga tayo nagbibigay ng regalo? Siyempre, para maipaabot natin yung care natin sa bawat isa. Yung care natin sa ating partner, yung care natin sa ating loved ones, sa ating friends, para maipaabot natin kung gaano natin sila kamahal, kung gaano natin sila karespeto, no? Kung gaano natin sila tinatanggap bilang sila. Isipin nyo yan. Kaya pala nagbibigay tayo ng regalo upang maipakita natin sa kanila yung pagmamahal, upang makuha natin yung tension nila. Amen? Totoo po yan. Kaya pala namimigay tayo ng regalo para makuha natin yung atensyon ng binibigyan natin. Siyempre nga, dahil mahal natin siya, kinikare natin siya, binibigyan natin siya, siyempre magre-response siya. Thank you. So, nakikita po natin yan, mga kapatid. So, ganun din sa salita na ating napagbubulay-bulayan. Sabi ko sa inyo bago tayo mag-umpisa kanina, mahal ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi nyo, yes. Amen po, Pastor. Yes, praise God. O, kasi sabi dyan sa talata dyan, sa ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos nilang kumain, tinanong niya si Pedro. Alam niyo, mga kapatid, tayo rin ay pinakain na spiritual ng ating Panginoon. Binusog na tayo. Binusog niya na tayo sa kanyang pagmamahal. Binusog niya tayo sa kanyang biyaya, sa kanyang awa. Binuspos niya tayo ng pagkain spiritual sa ating buhay. Ganon din ang ginawa niya kay Peter, na pinabusog niya muna sila bago niya sila tinanong. So tayo, mga kapatid, ngayong busog tayo sa pag-ibig ng Diyos, busog tayo sa habag, sa biyaya ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat
pero naging karapat-dapat ka. Hindi mo deserve, pero nadideserve mo. Wow, grabe kabusugan yan sa ating Panginoon. Hallelujah. O rabakasi karabasanda. Oh, hallelujah, Jesus. Totoo nga, sobrang busog na busog tayo. Gutom man tayo. Physical, mga kapatid, pero spiritual, sobrang busog na busog tayo. Dahil yan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ngayon, tatanungin tayo ng ating Panginoong Jesucristo, mahal mo ba ako, anak? Isang katanungan pa lang yan. Mahal mo ba ako, anak? Yes, Jesus. I love you so much, Jesus. So makikita natin dyan, 3 beses tinanong ng ating Panginoong Jesucristo si Simon Peter kung mahal niya ba talaga. Sumasagot si Simon Peter, mahal na mahal kita, Lord. Alam mo ang lahat. Alam mo na mahal kita. So sabi ni Jesus, feed my sheep. Take my sheep. So ganun din sa ating buhay, mga kapatid. Ilang beses na tayo, kung tatanungin tayo ng Diyos, ilang beses na tayong tinanong, ilang beses na nating narinig na mahal mo ba ako, anak? Sabi ko nga, nalalapit na naman yung Pasko. Kaya gusto ng Panginoon i-advance natin ang words na ito. Gusto ng Panginoon hindi tayo natataranta. Gusto ng Panginoon naka-open mind tayo. Gusto ng Panginoon ready tayo spiritual. Dahil tinatanong tayo ng Panginoon, anak, ilang beses na, ilang Pasko na ang dumarating. Lagi tayong tinatanong ni Lord, kung mahal mo ba ako, anak? Pero ang sagot natin, yes, Jesus, I love you so much. Pero hindi natin alam kung nagmamanifest ba ito, mga kapatid. Hindi natin alam kung ito ba'y kalugod-lugod o kasiya-siya sa ating Panginoon. Amen? Marami na tayong beses, si Peter, tinanong niya lang ng sunod-sunod ng 3 beses. Alam natin sa pag-aaral sa Biblia, ang 3 beses, pag ginamit nila yan, isa maximum. Pag tinanong ka ng 3 beses, maximum na yan. So nagulat si Peter, tinanong sa kanya ang pangatlong beses, equal is maximum. Kaya sabi niya, Lord, bakit mo tinatanong ng ganyan? Alam mo ang lahat ng bagay, Lord. Mahal na mahal kita. So ganun din tayo, di ba? Sasabihin ni Lord ngayon, mahal mo ba ako, anak? Yes, Lord, I love you so much. Really, 100%. Yes, tama naman po sabihin yun. Pero saan po nanggagaling yan? Sa bibig o sa puso? Doon po ba sa secret of the beauty of our heart nanggagaling yan, mga kapatid? Katulad ni Peter, tayo ngayon ay tinatanong tayo ng paulit-ulit ng ating Panginoon kung mahal ba natin siya. Kasi nalalapit na po ang Christmas, nalalapit na po ang kanyang kaarawan. Gusto ng Panginoon ay makapagregalo tayo ng kaaya-aya sa Kanya. Amen? Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Ayaw niya tayong magbaha-bahala na. Ang gusto ng Panginoon, i-ready niya tayo spiritual. Kaya ngayon pa lang, tinatanong na tayo ng Panginoon kung mahal natin siya, pero sinasabi natin, yes, Lord, Jesus, I love you. Pero bakit tinatanong tayo ng Panginoon? Wow, grabe. Bakit nga naman tayo tinatanong? Sinasabi na nga natin, mahal natin siya. Pero sa oras na ito, inuulit na naman sa atin, mga kapatid, ang katanungan na ito. Bakit? Lord, di ba anak mo na ako, Lord? Lord, di ba tumanggap na ako sa'yo? Lord, naglilingkod na ako sa'yo. Pero tinatanong mo pa rin ako, Lord. Ano ba ang kakulangan ko, Lord? Wow, ito po yung dapat nating pagbulay-bulayan, mga kapatid. Alam nyo, sa buhay nating mananampalataya, oo, tumanggap na tayo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Oo, ginagamit na tayo sa kanyang gawain, sa kanyang ubasan. Oo, nagbabasa tayo ng mga salita ng Diyos. Oo, nagdi-devotion tayo, nagdi-devotion ka. Pero sapat na po ba yun, mga kapatid? Kasi tinatanong nga tayo ng Panginoon
sa oras na ito. Kaya nga ginawa niya yan, kaya nga tinatanong niya yan. Yan ang revelation dahil gusto ng Panginoon much more I need you, Lord. More I seek you, Lord. Ang makita niya sa atin. Tingnan niyo po ang revelation na yan. Baka hindi po tayo nagsisik kay Lord ng more. Baka hindi po tayo nagdi-desire ng more kay Lord. Baka hindi po tayo nagtatanong ng more kay Lord. Tingnan niyo ang revelation. Napakaganda mga kapatid. Amen? Amen. Huwag nating sabihin na tumanggap tayo sa Panginoong Jesucristo talaga. Huwag natin sabihin na nakatayo tayo sa pulpito. Huwag natin sabihin na leader tayo. Huwag natin sabihin na pastor ka. O ano ka pa. Ang tanong, tinatanong tayo ni Lord, do you love me, anak? Yes, Jesus. So, anong gagawin po natin? Sabi nga, ng Panginoon dito, tinanong niya ng 3 beses. Alam ng Panginoong Jesucristo nga naman na kung gaano siya kamahal ni Simon Peter. Kaya nga pinaglaban niya ang ating Panginoon. Kaya nga tinagpas niya ang tenga ng isang kawal nung uhulihin si Jesus Christ. Dahil sobrang mahal niya si Jesus Christ. Sa sobrang mahal ba natin si Jesus Christ, kaya natin tumagpas ng tenga ng mga kalaban, mga kapatid? So makita natin yan. Alam ng Panginoong Jesucristo na mahal siya ni Peter. Pero tinanong niya pa. So ibig sabihin, hindi nakukontento ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At ganoon din sa oras nito, sigurado, hindi siya nakukontento sa atin. Kaya nga tinatanong niya tayo. Disciple niya si Peter, lingkod tayo ng Diyos. Mga kapatid, close niya si Peter, mahal siya ni Peter, ganon din tayo. Pero tinanong niya si Peter 3 beses. Sapagkat merong hinahanap ang ating Panginoon. Kasi nga ang Panginoon ay nagmahal sa atin ng sobra-sobra. Yung pagmamahal niya, yung unconditional love na ibinigay niya sa atin, yung pagmamahal niya, yung agape love, hindi eros love, hindi philia love. Kundi agape love lang, mga kapatid. Yan ang gustong makita sa atin ng ating Panginoon. Sa oras nito, gusto niya ma-response o ma-reflect sa atin yung agape love niya. Kasi nga, sa mga partner natin, nakakapagbigay tayo ng regalo na mas the best. So, siyempre, ang ating Panginoong Jesucristo, seloso. Gusto niya mas the best, pinaka the best. Gusto niya blameless. Walang bahid ang maibigay natin sa Kanya. Lord, naglilingkod na ako sa iyo. Ano pa ba ang kailangan, Lord? Kasi alam niyo, mga kapatid, hindi lahat talaga na nga naman naglilingkod o nananampalataya na tinatawag. Pero ganun na kalalim ang relasyon sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos, mga kapatid. Ang nais niya sa oras na ito ay magkaroon tayo ng intimacy relationship sa Kanya. Yung close natin ng ating Panginoon. Yung talagang tunay na best friend, di ba? Pag sa best friend, nasusumbong natin yung problema natin, nasi-share natin. Pero sa partner natin o sa boyfriend natin, di natin ma-share. Nangyayari yan, di ba? Pag may mga partner tayo, may problema, masasabihan mo pa yung best friend mo kaysa sa kanya. Masasabihin mo pa ang problema mo sa best friend mo kaysa sa mahal mo sa buhay. Amen, totoo yan. Kaya gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng matalik na relasyon sa ating Panginoon. Paano yun, Pastor? Alam niyo, mga kapatid, talagang ang nais ng Diyos ay focus on eyes Jesus. Tayo po talaga. Kasi kahit sabihin natin naglilingkod tayo, nagpapagamit tayo sa ating Panginoon, kung wala tayong matalik na relasyon sa Kanya, hindi po natin magagawa
na yung hinihiling niyang pagmamahal, yung hinihiling niyang regalo sa darating na Paskong ito, mga kapatid. Totoo yan. Maraming mga mananampalataya na tisod sa mga ganyan, mga kapatid. Amen? Amen. So, nais ng Diyos magkaroon tayo ng matalik na relasyon sa Kanya para magawa po natin ang Kanyang pinagagawa sa atin. Kaya nga sabi sa Mark 16:15, "Go and preach the gospel of all creation, of all nation." So talagang pag wala tayong matalik na relasyon, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi po natin magagawa na mai-spread ang Kanyang gospel. Totoo yan. Hindi po natin magagawa na ihayag ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Totoo yan. Yan ang gusto niya sa Pasko ngayon. Na marami yung mga kaluluwa ang makalapit sa Kanya. Kinakausap tayo, tinatanong tayo ng ating Panginoon, simula kanina, kung mahal mo ako anak, feed my sheep, take my sheep, feed my sheep. Sipin nyo, kung titignan natin yung binasa natin, 2 beses nangyari ang sagot ni Jesus Christ. Feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Yung isa, alagaan mo ang aking tupa. Sipin nyo yun, mas pinaprioritize ng ating Panginoon na talagang magpakain tayo ng tupa ng ating Panginoon. Hindi lang yung inaalagaan lang natin sila sa ibang bagay, kundi kailangan natin talaga silang pakainin, ipid ng salita ng ating Panginoon. Kailangan yung spiritual nila, ibig sabihin, yung spiritual nila ay lalo po talagang mag-level up. Kaya po ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng intimacy relationship sa Kanya para magawa po natin yan. Totoo yan. Ako, alam nyo, minsan, pag gusto ko mag-share ng Word of God, pag wala ako sa mood, hindi ko magagawa. Kahit sabihin nyo, pastor ka na, reverend ka na, mahirap. Kaya gusto ng Panginoon, yung talagang close na close, man to man, yung relasyon natin sa Kanya. Yung hindi siya nawawalay sa ating buhay, hindi siya nawawalay sa ating paningin, hindi siya nawawalay sa ating pandinig, hindi siya nawawalay sa buo nating pagkatao. Kasi alam ng Panginoong Jesucristo ang kalaban like rolling lion na umaatu-atungal at naghahanap ng madidigma. Ayaw ng Panginoong Jesucristo na tayo ay madigma ng kalaban. Kaya gusto niya na much more relationship to God ang gawin natin. Deep relationship to God. Deep for gold. Mga kapatid, yan po ang nais ng ating Panginoon. Kasi totoo po yan, hindi natin magagawa ma-share ang mabuting balita ng kaligtasan dahil ang kalaban ay unang titira sa atin, mga kapatid, ay yung hiya. Unang titirahin ng kalaban yung hiya sa atin. Totoo yan. Ano sabi sa Romans chapter 1 verse 16? Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una na ang Hudyo, gayon din ang Grego. We are Grego, mga kapatid. We are Gentiles. We are Hentil. Tayo ay pinabura ng ating Panginoon. Wala sa atin dapat ang kaligtasan. Sa Kanyang bayan niya lang. Pero dahil sa Kanyang biyaya, yan ay pinapamulat sa atin ng ating Panginoon upang kung paano natin siya bigyan ng relationally, hindi transactionally sa ating buhay. Paano natin siya maging close? Kahit saan man tayo magpunta, ano man ang ating ginagawa, siya lamang yung ating napupurihan, mga kapatid. Kasi pag nagawa natin yan,
sigurado magagawa po natin ang kanyang Great Commission na habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan niyo sila sa aking mga aral at aking pinag-uutos. Wow, grabe. Vision of Church. Welcome, worship, word, work. Kailangan, mga kapatid, magkaroon tayo ng manifestation of the Holy Spirit sa words na yan, mga kapatid. Dapat mag-manifest po yan sa ating buhay para po magawa natin kung ano ang nais ng Diyos. Yan ang the best na regalo. Mula ngayon, October pa lang, tignan natin yung ating buhay, i-level up natin, mga kapatid. No? Ayusin natin, mga kapatid. Harap tayo sa salamin mamaya. Kausapin natin ating sarili. Kumusta ka na ngayon? October. At pagdating ng December, tanungin natin ulit. Kung nagawa po ba natin? O nabubuo na ba natin? Kasi gusto ng Panginoon, sabi ko nga yung Revelation, kaya gusto niya maaga, October pa lang, kinakausap niya na tayo. Para kung meron tayong dapat ayusin, maayos natin na yung may tamang oras, tamang panahon, hindi minamadali. Dahil ang Panginoong Jesucristo nagsakripisyo sa ating mga kapatid, hindi siya nagmamadali. Kaya huwag natin madaliin. Tingnan nyo ang biyaya niya, yung revelation na yan. Bibigyan niya tayo ng more time para to seek God, to find God, to knock God. Ibibigay niya yan para talaga makuha natin kung ano yung nais niya. Kasi yung birthday ng Panginoong Jesucristo, ang nais niya talaga, yung the best. Kasi ang binigay sa atin ng Panginoon, yung the best. Amen? Kaya sikapin po natin, mga kapatid, challenge. Harap po tayo sa salamin mamaya, pag-uwi sa bahay, kausapin natin ang Panginoong Jesucristo doon. 1 minute lang kausapin. Lord, kumusta na ako ngayon? Sino ba ako ngayon? Pagdating ng December, kausapin mo muli. Tingnan po, revelation niya. Tingnan po natin kung ilan po yung percent na na-level up natin. Alam niyo, may biyaya ang Diyos. Hindi niya sinabing 100% na gawin mo. Gusto niya lang na level up tayo. Yung percent na dadagdagan. Challenge po, mga kapatid. Para po makita ng Panginoon, ganyan sa kagalak. Pag nakita niya ang kanyang anak na nagle-level up, hindi lang physical, lalong-lalo na spiritual. Lalong-lalo na spiritual, na lalong lumakas tayo, spiritual. Dahil ang kalaban natin, sabi nga sa Ephesians 6:12, ang kalaban nyo ay hindi tao sa mundong ito, kundi may kapangyarihan, mga namumuno na mga mahala sa kadilimang umiiral sa himpapawid. Yan ay hukbo ng kasamaan. Isipin nyo yan. Kailangan lumakas tayo, hindi physical, kundi spiritual. Pag lumakas tayo spiritual, mga kapatid, sasama na rin ang physical. Kasi Diyos na yan eh. Presence na ni Lord yan. Kaya nga, the joy of the Lord is my strength. Isipin nyo po yan. Revelation. Amen? Kaya mga kapatid, panghawakan po natin ang salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Maiksi siya pero revelation siya, mga kapatid. Panghawakan po natin, challenge ourselves. Totoo yan. Ako challenge ko rin. Pag-uwi ko sa bahay, kakausapin ko. Kumusta na? Pagdating ng December, bago ako magbigay ng regalo sa ating Panginoon, sisaya sa atin ko muna ang aking sarili. Kung ito ba ay na-level up, kung ito ba ay karapat-dapat na ibigay sa Panginoon para mabigyan siya ng ngiti, para mabigyan siya ng galak, para sa imawalhati man lang kahit sa konting porsyento na dinagdag natin sa ating effort upang magkaroon tayo
ng puso na nag-aalam, nag-aapoy bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya challenge po sa atin yan, mga kapatid. Hindi po biro, reminder, hindi biro ang ginawa ng Panginoong Jesucristo upang iligtas niya tayo sa kapahamakan, upang iligtas niya tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya ngayon, hindi rin biro ang hinihingi niyang regalo sa atin. Challenge po sa ating lahat, mga kapatid. Amen? So maiksi lang po ang ating mensahe. Tayo po'y tumayo at ngayon, anuhin po natin ang banal na hapunan. Sa gawa po tayo ng banal na hapunan.